So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 8, 2026, linggo, at tayo ay nasa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 17 verses 3 to 7. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon. Magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Ihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at ibubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, at nasa ikatlong linggo na tayo ng ating paglalakbay. At muli, paanyaya sa atin ang pagpagnilayan natin ang bawat linggo kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Sa unang linggo sa disyerto, pangalawang linggo sa bundok, at ngayon ay kung saan ako nakaupo, ay sa balon, na kung saan dito sumasalok ng tubig ang mga tao, lalo na't sinauna. Kaya nga narinig natin sa kwento sa ating unang pagbasa na mga tao ay uhaw na uhaw, at dahil dito sila ay nagtalo-talo at sila ay nagduda muli kung sila ba ay pinapatnubayan ng Panginoon. Kung kaya't iniutos ng Panginoon kay Moises na hampasin ang isang bato upang ipamalas ang kanyang kapangyarihan, at doon ay bubukal ang isang tubig. At doon napawi ang kanilang uhaw. Pero maganda mapagnilayan sa puntong ito na ano ba yung mga pagkauhaw natin. Saan ba tayo nauuhaw? At itong uhaw na ito ang nagiging dahilan para tayo magkasala sa Panginoon. Handaan natin, hanggat hindi natin natatagpuan ng Panginoon, hanggat hindi tayo nananatili sa Panginoon, hindi mapapawi ang mga pagkauhaw natin sa mga bagay sa mundong ito. Iba't iba ang ating pagkauhaw, pero tanging ang Diyos pa rin ang papawi ng mga pagkauhaw na ito. Kaya sana po, paanyaya ko sa inyo, pagnilayan natin ng mabuti at ano yung mga pagkauhaw na nagdulot sa atin ng pagkakasala, dahil hindi pa naman huli ang lahat. Kaya nga palaging dumarating ang Panginoon para po tugunan ang ating mga pagkauhaw sa buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.